Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Ika nga'y never again. Yan po ang sigaw ng mga gumunita sa isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, ang higit isang dekada ng batas militar sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ang mga realista at pulis naman nagkainitan, lalo na ng bugahan ng tubig ang demonstrasyon. Mula Maynila, nakatutok live si Marie Zumali. Marie. Mike, Vicky, Atom, wag nang maulit pa ang mapait na kasaysayan. Yan ang nagkakaisang panawagan ng mga nagprotesta para igunitain ang ika-49 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong rehimeng Marcos na nagtapos dito sa Liwasang, Bonifacio. Hindi nakarating sa Liwasang Bonifacio kung saan idinaraos ang pambansang araw ng protesta ang grupong Kilusang Mayo 1. Pag-akyat kasi nila sa MacArthur Bridge, hinarang na sila ng mga pulis. Umatras pa sila pabalik sa Santa Cruz nang makitang nakaakmang tutubigan sila. Pero nung magprograma na, winotter cannon din sila. Nagkatulakan at nagkasigawan ng mga nagpoprotesta at mga pulis. Maging ang grupong Sanlakas na galing UST hinarang din pagdating sa may Welcome Rotonda. Maging ang iba pang grupong dumating ay pinigilan din ng mga pulis. Nauwi sa tensyon, nagkatulakan. Ang mga nakilos protesta na ayaw umalis, pinaupo na lang ng mga organizer sa kalsada. Nagdulot tuloy ito ng traffic sa may Espanya na papuntang Quezon City dahil isang lane na lang ang nadaraanan. Maging ang SecGen ng bayan na si Nato Reyes, muntikan ding di palusutin papuntang Liwasang Bonifacio. Very ironic na anniversary ng martial law, pero yung pakiramdam ng mga tao, hindi sila malayang makapagtipon at makapagpahayag. Significant yung martial law commemoration ngayon dahil nga meron tayong nakaluklok na Pangulo na gustong gayahin si Marcos at ayaw nang umalis sa pwesto. No, gusto ng Duterte forever at Duterte dynasty. At dapat po talagang matuto sa kasaysayan. Ang masakla pa nga dito, hindi lang Duterte yung gustong manatili sa pwesto. Gusto ring makabalik sa Malacanang yung mga Marcos. So parang walang nangyaring hustisya. Kinukuhanan namin ang reaksyon ng Malacanang dito. Ang sabi naman ng PNP, nirerespeto ng inyong PNP ang pagsagawa ng mga kilos protesta. Kaya inaasahan din natin na igagalang din ng mga nagpoprotesta ang mga alituntunin upang matiyak ang inyong kaligtasan lalo na sa panahon ng pandemya. isa sa mga nagbahagi sa programa ang martial law survivor na si Bayan Muna at Makabayan Block Chairman Nery Colmenares. Sariwang-sariwa pa raw sa alaala niya ang pagpapahirap na kanyang dinanas noong panahon ng martial law. Kasi walang closure, walang nahuli, walang nakulong doon sa mga nag-torture sa amin. 18 anyos ako noon, hinuli ako dahil chairman ako ng Student Catholic Action at nagde-demand kami na ibalik ang Student Council at school papers na banned ni Marcos noon. Bugbog, may sampal, may kuryente, may paso ng sigarilyo. Sa bantayog ng mga bayani nag-alay ng bulaklak sa mga biktima ng martial law. Wala namang nagtungo sa EDSA Shrine at maging sa People Power Monument para magprotesta. Pero 141 na pulis mula sa Eastern Police District pa rin ang nakabantay sa paligid ng simbahan sakaling may makalusot na mga magpoprotesta. Atom, bago matapos ngayong alas 6 ng gabi ang programa ay nagsindi pa sila ng mga kandila at ng ilang pang mga pailaw bilang simbolo ng kanilang panawagan na wakasan na ang dilim. At yung mga ralista ay nag-alisan na sa ngayon pero yung mga pulis na nagbantay sa kanila ay nananatili pa rin dito sa Liwasang Bonifacio. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Marie Zumali. Ipinaalala ni Vice President Leni Robredo ang dinanas ng mga Pilipino sa ilalim ng batas militar ng rehimeng Marcos. Malinaw raw kasi ang pagsisikap ng ilan na baluktutin ang katotohanan ng malagim na kabanata ng martial law kung saan nagdusa, ninakawan, tinorture, pinatay at ibinoon pa sa utang ang bansa. Hanggang ngayon, nasa sistema pa rin ang anyay latak na uri ng politikang naghari noon. At dahil dyan, mahalagang trabaho raw ng mga Pilipino ang bantayan, igiit at idiin ang pag-ukit sa kasaysayan ng mga tunay na kwento ng martial law. Kailangan nating ulit-ulitin sa bawat pagkakataon ang katotohanan.
Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagdusa ang Pilipino. Ninakawan, tinorture at pinaslang. Ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang at pagbabayaran ng utang na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Patuloy ang pagpapakasasa ng kanyang angkan sa kayamanang ninakaw niya mula sa atin. Sinisika pa po namin kuna ng pahayag ang pamilya Marcos. Natagpuang patay sa isang kwarto ng isang resort sa La Union ang artist na si Bree Johnson. Arestado naman ang kasama niyang anak ng isang kilalang negosyante matapos makakuha ng cocaine sa silid. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Sa post na ito ng Art Informal Gallery, ikinwento ng artist na si Bree Johnson ang paghahanda niya para sa kanyang painting ng mga ibon. Isa si Bree sa mga gumagawa na ng pangalan sa mundo ng sining. Not a lot of us know what exists out there. I mean, all we see is the bulbul, right? Or the dove, or the pigeon, and that's it. But when I did my research on there, there's actually so much more. Noong Sabado, September 18, rumesponde ang San Juan La Union Police sa tawag ng umano'y suicide. Natagpo ang wala ng buhay sa isang kwarto ng Flotsam Jetsam Resort ang artist na si Bree. Inaresto ang kasama niyang si Julian Roberto Ongpin dahil sa possession of illegal drugs nang makumpiska sa loob ng kwarto ang mahigit 12 grams ng cocaine. Anak si Julian ng bilyonaryong negosyante na si Roberto Ongpin. Hindi naniniwala si Sally Johnson, ina ni Bree, na nag-suicide ang nag-iisa niyang anak. She locked down herself in the back room and hang herself. We can't buy that. When somebody sent us a picture of the guy, ng mugshot niya, talagang nakita namin meron siyang mga deep scratch wounds sa arm. Seeing that wound, deep marks sa kamay niya. Ayan, hindi sa arm niya. It only meant that my daughter fought for her life. Paano rin daw may isip magpakamatay ng kanyang anak? Naghahanda ito para sa isang exhibit nitong Disyembre. She was so happy kasi yung mga paintings niya, most were sold. So she had the money to put up her, to move her studio to La Union. So somebody who is so excited, so enthusiastic, with so much plans in her mind, tapos magsusuicide ka, mag-OT ka, kaya yun, hindi mag-connect eh. Pinalaya ng Provincial Prosecutor's Office si Ongpin habang iniimbestigahan daw ang kaso. Paliwanag ng DOJ, ito'y para bigyan daw ng pagkakataon ang mga law enforcer na magsumite ng dagdag na ebidensya kaugnay ng possession of dangerous drugs at maimbestigahan pa kung may naganap na foul play. Natapos na ang autopsy sa mga labi ni Bree pero wala pang opisyal na pahayag ang PNP kaugnay sa resulta nito. Hinihintay lamang ng inyong PNP ang pagsagawa at resulta ng autopsy upang malaman kung may karagdagang kaso na isasampa laban sa kanyang kasintahan. Inutusan na ni Justice Secretary Menardo Guevara ang NBI na magsagawa ng parallel investigation. Nag-issue na rin ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Ongpin. Dali-daling umuwi si Sally ng Pilipinas mula Canada nang mabalitaan ang nangyari sa kanyang anak. Ang masakit dahil sa mandatory quarantine, hindi niya aabutan ang burol ng anak. Hindi ko na maabutan yung anak ko. Ano ba yun? Ang hirap. Umuwi ako, madalian, very rush. Kasi hindi ko na makikita yung anak. Ayun yung... Sinusubukan pa ng GMA News makuha ang panig ni Ongpin. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Lalo pang umaanghangang sagutan ni Pangulong Duterte at Senator Richard Gordon. Pinabubusisi ng Pangulo ang mga resulta ng swab test ng Philippine Red Cross, pati na ang PDAF ni Gordon at pondo ng Red Cross. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa kanyang Talk to the People kagabi, may tanong si Pangulong Duterte kay Senador Richard Gordon na chairman din ng Philippine Red Cross tungkol sa kanya umanong pork barrel noon bilang mambabatas at kay Janet Lim Napoles na nasa likod ng pork barrel scam. Itong kay Napoles, gusto kong malaman
na tumanggap ka ba ng 88 million sa PDAF mo? Ito, kung totoo lang, inidikit mo sa PDAF, pinarking mo doon yung PDAF mo. So, you commingled it with the money of the Congress, of the Red Cross, and of Congress, yung nakuha mo. Ngayon, the money is lost forever. It cannot be accounted for. Kung totoo ito, you must answer it. Because I am really going to insist that COA conduct an audit sa Red Cross. Ang hindi raw pagsumite ng Philippine Red Cross ang financial report sa Office of the President na itinatakda ng Red Cross Charter, tinawag ng Pangulo na omisyon at may tuturing daw na paglabag sa anti-graft law. Kinukuha na namin ng reaksyon si Senador Gordon sa isyong ito. Kagabi, may utos naman si Pangulong Duterte sa Department of Health na imbestigahan ang tungkol sa anyay mataas sa bilang ng mga false positive o yung mga nagpo-positibo sa mga laboratorio ng Red Cross pero nagdenegatibo sa confirmatory test sa ibang mga lab, mga hospital staff sa Subic at mga kawani raw ng gobyerno mismo ang nakaranas ito. Nauna na itong lumutang sa pagdinig ng House Committee on Good Government kahapon. Paano yung mga tao na tumanggap na lang sa PCR test ninyo na positive sila when all along negative sila, but because walang pera at hindi masyado di make an assertive ones, pasunod-sunod na lang, and had to endure a confinement of 2 weeks when all along tested negative pala sila. The DOH must investigate this matter. You could be putting more people at risk. You could be falsely adding to the total positive cases per day of this country. Tugon na Senator Gordon. Pero nagpa-examine sila, 4 na po yun, lumabas, sila ay positive. At nirecheck namin, ayan ang molecular laboratory sa Subic. Nirecheck namin yan. At na-found out na positive. At pagkatapos ngayon, biglang sasabihin nito mga alipores ni President Duterte, ni Atty. Duterte, na ito raw ay mali at ngayon pinapaimbestigan niyo kami. We're open, sir, because we report all the testing to the Department of Health and to the RITM. Ang Philippine Red Cross ang isa sa pangunahing testing facility ng bansa at hanggang nitong kamakalawa, isa sa bawat 5 RT-PCR test na ginawa sa bansa galing sa mga laboratorio ng Red Cross. Abot yan sa 4 million na sample na tinest. Damay na rin daw sa utos ng Pangulo sa investigasyon sa testing ng Red Cross ang iba pang mga testing lab sa bansa. The President wants our testing to be more accurate. I think that is the offshoot of the President's order that RITM, dahil medyo matagal-tagal na ginagamit ang mga makinang yan, must really go out of its way and test the accuracy miski at a random basis yung mga makinang ginagamit natin ngayon. May bili ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno at banta kay Gordon kapag nagpatuloy ang banggaang ito. Huwag kayong pumawag na sigaw-sigawan kayo ni Gordon. Just stand up and go out. Tungkol naman sa COVID cases, patuloy ang pagbaba ng mga kaso sa Metro Manila mula noong September 15, batay sa datos ng MMDA. Ang Cebu City nakakabawi na rin daw matapos makaranas ng surge itong mga nakaraang buwan. Paniwala ng mga eksperto, resulta ang pagbabang ito ng paparaming nababakunahan sa NCR na patuloy pa raw nadadami kasabay ng pagdating ng supply ng mga bakuna. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Lumalabas sa investigasyon ng Senado na bukod sa mga naatrasado pag-deliver ng kumpanyang Parmalee, tinanggap pa ng Procurement Service ng Department of Budget and Management at ng Department of Health ang papasuna o pa-expire ng mga testing kit. Sa gitna naman ng pagdinig kanina, sinagok ni Chairman Gordon ng Senate Monitoring Committee ang mga bagong tirada ni Pangulong Duterte. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Akala niyo ba matatakot niyo ako? Takot ako sa Diyos. Takot. Takot ako sa tao. Pero hindi ako duwag, Mr. President. You're a bully.
Yan ang sagot ni Senador Richard Gordon sa mga bagong tirada ni Pangulong Duterte laban sa kanya at sa Philippine Red Cross. Mr. President, you are boring. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi po ako duwag. Bakit pagdating sa Chinese companies, ang gagaling nyo, Mr. President? Bakit hindi mo dinipensa yung mga Pilipinos na kinausap ng inyong Secretary Lopez na magsama-sama para makagawa tayo ng ating sariling medical supplies, Mr. President? Yan dapat ang sasagutin ninyo. Pero hindi nyo masagot. Natataranta kayo, nagpapanik kayo. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, umabot ang init ng ulo ni Gordon hanggang kay dating PSDBM head Christopher Lau dahil sa umano'y pagiging evasive at di pagrespeto sa mga senador nang talakayin ang mga transaksyon nila sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Hindi na binubuli. Sagutin mo lang ang tanong. Why don't you answer? You're being evasive again. Sabi mo, binubuli kita. Yes, I believe the situation in Senate investigation is hostile, and that when the answers propounded are not satisfactory. Which corporation or person should I have checked? Kasi hindi po chinek ang what. Parang nagiging weird yung pakiramdam ko, yung resource person na ayaw sumagot ng tanong, siya naman ang nagtatanong sa chairman. Talaga, ang weird talaga, Mr. Chairman, ng kanila. Ang nag-appoint sa kanya si President Duterte. Wala silang kinakatakutan. Mr. Lau, did you check Pharmaly or not? Pharmaly Pharmaceuticals Corporation, I did not check that whether or not they have cases, Mr. Chairman. Puna ni Gordon, hindi nagsumite ang Pharmaly ng NFCC o Net Financial Contracting Capacity na requirement sa batas para patunayang may pera ang kumpanya at makukumpleto ang mga kontrata. That NFCC is required despite its bayanihan one. The NFCC is a requirement for infrastructure contracts awarded by government. These are common supplies. Sabi ni Lau, exempted sa pagpapasa ng NFCC ang Pharmaly dahil sa Bayanihan 1. Pero sabi ni Senador Kiko Pangilinan, March 25, 2020, unang nag-deliver ng face masks ang Pharmaly. April 6, 2020 pa, naging epektibo ang Bayanihan 1, kaya hindi nito sakop ang transaksyong ito. Lumabas pang may sariling audit report ang DBM na nagsasabing hindi naman maayos ang delivery ng Pharmaly. I would simply like to belie the claim of former Yusek Lau that these suppliers were consistently able to deliver. It is not the case, and this is manifested in the audit report of DBM itself. Late na ang delivery, meron pa raw expired testing kits galing sa Pharmaly. Imbis kasi na 24 to 36 months shelf life alinsunod sa DOH requirements, 6 months lang ang shelf life ng testing kits ng Pharmaly. Yung kanilang communication sa amin na 6 months lang talaga ang ang kanyang pwede expiry dahil bago, hindi pa nila maasabi yung stability nito. The DBMPS together with the DOH in violation of the technical specifications they themselves provided, accepted Pharmaly's testing kits that were due to expire after 6 months. And the other point, Mr. Chair, is that they paid in full. Why didn't you negotiate for a lower price? Ayon sa Department of Health, aabot sa 371,000 test kits ang na-expire at hindi nagamit. Pero hindi raw nila masabi kung lahat ito ay galing sa Pharmaly. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Positibo sa COVID pero lumabas pa rin ng bahay ang isang babae sa Laguna. Pumila pa siya sa isang tanggapan ng gobyerno. Yan ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Mabilisan nagsuot ng kanilang PPE suit ang ilang tauhan ng Calamba Public Order and Safety Office matapos makatanggap ng report mula sa mga opisyal ng Barangay Palo Alto sa Calamba. Sakay ng kanilang ambulansya, agad tinungo ng Poso at Calamba Police ang tanggapan ng Pag-ibig Fund sa Calamba City. Poso kaya, di ba? Ayun yung tinawag. Sino? Ito, yung isang babae. Ano gawin? Ay, positive yun eh. Dahil sa naka-quarantine nandun sa amin, umalis. Tinawag daw siya ng Pag-ibig. Sabi ko, bakit ka umalis? Alam mo naka-quarantine ka. Matapos ma-verify ang COVID positive na pasyente, inalis siya sa pila at isinakay sa ambulansya na para sa mga may COVID at idiniretso sa isang isolation facility.
Nagkausap sa telepono ang hepe ng Calamba Poso at COVID positive na lumabas sa home quarantine habang naka-granular lockdown. Kasi po ang hinahabol ko po is yung date po ng meeting Hindi niyo po ba naisip na yung panganib na dala ninyo sa mga makakasalumuha nyo diyan sa opisina? Hindi niyo po ba alam ang posibleng mangyari na posibleng maipasara temporarily yan hong tanggapan dahil para to give way the contact tracing, immediate sanitation ng lugar? Tensya na po. Hiling ng babae, umuwi na lang sa bahay para doon na lang mag-home quarantine. Ang dami mong inilagay sa peligro. Hindi po kayo makakauwi. I-admit po kayo dyan. Coordinated na po yan. Andito na po yung inyong mga opisyal ng barangay at hinihimo ko po na kayo po ay sampahan ng kaso. Kung hindi pa rin ho kayo magiging cooperative sa oras na ito, ay isasabay ho namin ang pagsasampa ng kaso sa inyo. Kompleto po ang ebidensya namin. Sa huli ay tuluyang na-admit ang pasyente sa isolation facility. Hindi na po siya pwedeng iuwi dahil nga siya po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-home quarantine pero siya po ay lumabag. Nagsasagawa na ng contact tracing sa nakasalimuhan na lumabas sa COVID positive at sinimulan na rin ang sanitation sa lugar at mas mahigpit na pagbabantay sa mga lugar sa Calamba na naka-granular lockdown. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kapapasok lamang po nitong balitang ito, kinumpirma ng kampo ng alkalde ng Maynila, Isko Moreno, na tatakbo siya sa pagka-presidente sa election 2022. Kinumpirma yan sa GMA News ni Lito Badayo, ang namumuno po ng kanyang kampanya o campaign manager ni Moreno, at ang happy po ng Public Information Office ng Lungsod ng Manila, Julius Leonen, sa GMA News Online. Ayon sa dalawa, si Doc Willie Ong ang magiging katambal ni Isko Moreno na kakandidato sa pagka-vice presidente. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ni Moreno at Ong. Tuloy ang bentahan sa black market ng tocilizumab. Yung importanteng gamot po yan para sa mga may COVID. Ang presyohan ay umaabot ng hanggang 100,000 piso o 4 na beses mas mahal sa tunay na presyo. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Mabilis na kumagat ang mga suspect sa patibong ng undercover police officer na nagpanggap na bibili ng tocilizumab, isang gamot na ginagamit ngayon sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Sa parking lot na ganap ang transaksyon, pinresyohan ng 90,000 pesos ng mga suspect ang isang botelya ng gamot at nang iabot na ng pulis ang bayad. Okay na, Dito na gumalaw ang CIDG. 2 ang arestado, 3 botelya ng tocilizumab ang na-recover sa kanila, pati na ang marked money. Sunod na in-entrap ng CIDG ang laman ng kotse na ito na nakipagtransaksyon lang sa tabing kalsada. Nang magkaabutan na, Ibalandra mo na. Ayan naman na. dito na inaresto ng CIDG ang nag-iisang laman ng kotse, 4 na botelya ng gamot ang nakuha sa kanya. Huling inoperate ang pangkat na ito. Labas. Tayo. Sandal kami. Doon. Okay. 2 lalaki at 1 babae ang arestado. 10 botelya ng tocilizumab ang na-recover sa grupo na sinasabing ibinebenta sa merkado ng kulang sa 1 milyong piso. Binebenta po yan sa ospital on a regular market. The price niya is 24,000 to 28,000. Pero sa black market, kapag yan po ay nakalabas, ay binebenta po yan from 80,000 to 100,000 per box or per vial. Sinadya namin na hindi pakita ang mga suspect, alinsunod na rin sa hiling ng PNP habang patuloy ang kanilang investigasyon. Itong mga gamot na sir, hino-hoard ito sir Hino-hoard para po mas lalong tumaas po yung presyo niya sa black market. So in the coming days, hopefully sir, matumbok po natin kung saan po nanggagaling talaga. Tukoy na raw nila ang nasa likod ng iligal na bentahan ng tocilizumab. Tumanggi ang mga suspect. Pinakamababa sa nakalipas na 20 araw ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na nasa 16,361 ngayong araw. Pero ayon po sa DOH, 4 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Sa kabuuan, 2,401,916 na po ang lahat ng mga tinamaan ng sakit sa bansa. Bumaba rin sa 171,142 ang mga aktibong kaso
kung saan 92.4% ang mild, 2.8% ang asymptomatic, 2.69% ang moderate, habang 1.4% ang severe at 0.6% ang critical. Pang-apat na araw namang lampas sa 20,000 ang daily recoveries. Nasa 2,193,700 na ang lahat ng mga gumaling o 91.3% ng kabuang kaso. Nananatili namang lampas 100 ang naitatalang bilang ng mga nasawi. 140 ang COVID deaths ngayong araw dahil dyan umabot na sa 37,074 ang mga nasawi o katumbas ng 1.4% ng lahat ng mga kaso. Wala pang opisyal na napipili pero nasa kanilang mga huling araw na raw ng screening para sa kanilang pambato sa darating na eleksyon ang grupong Isang Bayan. Bahagi niyan ang pagsasagawa ng grupo ng isang internal survey. Sa kopya ng survey form na nakuha po ng GMA News, tinanong ang mga miyembro ng Isang Bayan, sino ang gusto mong tumakbong presidente at vice-presidente sa pambansang halalan sa May 9, 2022? Lumabas ang mga pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes IV, Vice President Leni Robredo at Manila Mayor Isko Moreno. Nakasulat din sa survey na maaari rin daw isaalang-alang sina Senador Manny Pacquiao, Senador Panfilo Lacson at iba pa. Sa vice-presidente naman, una ang pangalan ni Trillanes na umaayon daw sa proseso ng Isang Bayan. Kasunod nito, nakasulat naman na para sa survey, maaari ring isaalang-alang sina dating Senador Bam Aquino, Senador Grace Polla Manzares, Senate President Tito Soto at iba pa. May ilang pangalan din nakasama sa mga pagpipilian sa pagkasenador ang nasa internal survey. Kinumpirma ng convener ng Isang Bayan na si Attorney Howard Calleja na meron nang survey ang kanilang grupo. Pero ang resulta raw ng internal survey na ito ay isa lang sa batayan nila ng pipiliing pambato, lalo tinitignan din daw ng Isang Bayan ang track record at pagkakatugma ng adhikain ng kakandidato at ng Isang Bayan. At yan po ang mga balita ngayong Martes, mga kapuso, 75 araw na lang Pasko na. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Ato Maraulio. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, makatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.